Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan naman natin yung about sa alien card or yung residence card. So natapos na tayo sa F6 visa process, saka sa CFO process. So ngayon naman, share ko naman sa inyo experience ko sa pagkuha ng ARC, Alien Registration Card. Yun ang tawag nila dati, pero ngayon ang tawag na nila ay residence card. So ganito yung itsura niya. So, kung natapos mo na yung pag-process ng visa mo, nakakuha ka na rin ng CFO, nakalagpas sa immigration, at finally, kung nandito ka na sa Korea, congratulations sa'yo. At ngayon naman, kung ang tanong mo is, ano nang gagawin mo after mong makarating dito? Paano na yung visa? Paano nag-a-apply para sa extension? So, itong video na to today, ang pag-uusapan natin ay about doon sa mga tanong mo na yon. So, once may issuehan ka na ng F6 visa or yung marriage migrant visa, meron tayong 90 days na ibibigay nila na upon arrival sa Korea, dapat bago matapos yung validity ng visa mo, dapat makapag-apply ka na nung ARC or yung residence card mo. So, ang question is, paano ka nga ba magsa-start dun sa pag-a-apply mo ng residence card? So, noong una, hindi ko din alam yung process kung paano ako mag-start mag-process or para makakuha ako ng residence card ko. So, ang ginawa ko is tumawag ako sa immigration office. Yung number is 1345. So, meron naman nagsasalita ng English, kaya okay lang, maiintindihan mo sila. So, ang sabi niya sa akin is, tinanong niya muna ako kung nakapag-take na daw ba ako ng seminar para sa early adaptation program. So, hindi pa ako nakakapag-take nun. So, sabi niya sa akin, sinuggest niya sa akin na dapat mag-take daw muna ako nun. Kasi, may mga instances, actually, depende kasi sa immigration office na mapupuntahan mo. Pero, meron daw kasi na kapag hindi ka nakapag-seminar, meron na binibigyan lang nila ng 6 months or 1 year na stay. Pero kapag daw nag-seminar ka, ang ibibigay daw sa'yo ay ng validity na residence card mo ay 2 years to 3 years. So, syempre, nag-seminar na din ako para syempre mahaba-haba yung validity ng residence card ko bago tayo ulit mag-renew. So, syempre, ang una-una mong gagawin ay magre-register ka muna doon sa website ng SOCINET, SOCI.net, ganon. So, ang una-una mong gagawin ay magre-register ka muna para makapag-seminar ka sa Early Adaptation Program ng Immigration. So, dito papakita ko sa inyo kung paano nyo gagawin yung pagre-register. So, ang una-una nyo gagawin ay pupunta kayo sa website na to, SOCINET.go.kr. Kailangan nyo pala mag-sign up sa website na to or gumawa ng account nyo. So, sa akin, automatic naman na-translate ni Google sa English. So, ang gagawin nyo lang is, once naka-login na kayo, i-click nyo lang yung Apply for Early Adaptation Program. So, once na-click nyo na yung Apply to Early Adaptation Program, lalabas naman ito. Ito yung mga information about sa pag-apply at pagpa-participate dito sa Early Adaptation Program. So, nandyan lang yung mga information. And then, kailangan mo lang i-click yung agree box saka yung report your complaint box sa baba para makapag-proceed ka. Dati parang wala namang date na nilalabas nila kung kailan may schedule. Pero ngayon sabi dito, the training schedule for the Early Adaptation Program for married immigrants and foreign nationals is uploaded to SOCINET at 2 p.m. on the 15th of every month for the following month. So, for example, sa December 15, mag-o-open or makikita mo yung mga schedule para sa Early Adaptation Program and yung mga schedule na nalalabas ay para na sa January. Then, dito din sa page na to, makikita mo dyan mga information mo, yung type ng visa mo. Then, dito ka din mamimili ng lugar kung saan ka magsa-seminar for the Early Adaptation Program. So, kiklik mo lang yung location. So, ganito yung magiging itsura niya. Hanapin mo lang dyan yung lugar na mas malapit sa'yo o yung lugar na kaya mong puntahan. So, for example, lagay natin tong Busan. Then, mag-search tayo kung may lalabas na schedule.
So as you can see, ngayon ay November 29, so hindi naman 15 pero may mga lumabas na schedule para sa Busan area. So ni-try ko i-click yung una, then after nyan, i-go nyo na yan. On my end, hindi ko na i-go kasi baka makapag-schedule ako. So pwede nyo din i-try kahit hindi 15th of the month. And I suggest na pagdating nyo is i-check nyo na agad yung mga availability sa seminar, saka sa schedule sa pagkuha ng ARC or ng residence card kasi minsan talagang punuan. So, dapat as early as you can, I suggest na gawin nyo na. Huwag nyo na antayin na patapos na yung validity ng visa nyo bago nyo pagawin. Early adaptation program ay 4 hours. So, pwede mo siyang gawin sa kahit saang location ng immigration or kung saan man yung lugar na nagpa-facilitate nung adaptation program. Kahit saan yon, basta kaya mong puntahan, okay lang yon. So, 4 hours yun, about sa culture, sa pagsasama, ganun. May mga ituturo sila sa inyo. Tapos, kung ano yung mga pwede nyong kontakin. Kung familiar kayo doon, or kung naaalala nyo pa, yung nag-CFO tayo, may seminar para sa Korean culture, halos ganun din. Halos same lang din. May mga nadagdag lang na kaunti. Doon pala sa seminar, yung facilitator is Korean. So, nagsasalita siya in Hangul. Pero, may mga translator kang katabi. So, sa akin, English yung nagtra-translate. Kung Chinese ka, may translator din doon for Chinese, for Japanese. So, hindi ka talaga mahihirapan. Maintindihan mo yung sinasabi nila or yung sinasabi ng facilitator kasi may nagta-translate para sa'yo. So, after mo nang makuha yung certificate na ibibigay nila sa'yo, after mo ma-complete or after mo mag-seminar for that early adaptation program, yun na yung time na pwede ka nang mag-schedule ng visit mo sa mga immigration office. At dapat yung pupuntahan mong immigration office ay yung pinakamalapit sa area mo. So, for example, ako, taga Chungcheongnam-do, hindi ako pwede pumunta ng Seoul. Hindi ganon. Dapat kung ano yung pinakamalapit sa area mo, i-search mo kung ano yung pinakamalapit na immigration office sa area mo. Doon ka dapat pupunta. Kasi, baka hindi ka nila entertain. Sayang lang yung schedule mo, and sayang lang din ang pagod mo sa pagpunta. So, sa pag-set na appointment para sa visit sa immigration office, ang kailangan nyo lang ay pumunta sa HiKorea.com. So, ito yun. So, pumunta lang kayo sa HiKorea website para makapagpa-schedule kayo ng visit nyo sa pinakamalapit na immigration office. And i-click mo lang to apply for reservations. And then, dito pala, kahit hindi ka na mag-sign up or hindi ka na gumawa ng account mo, okay lang. Click mo lang yung application for non-member. Then, after nyan, since wala ka pa namang residence card or ARC, i-click muna natin or hanapin natin information mo using your passport information. So, i-click mo dyan yung Philippines since galing tayo ng Pilipinas. Then, i-click mo na din yung birth date mo. So, pag kinlik mo yung calendar icon, lalabas na doon ng year. Mamimili ka na lang kailan yung year na pinanganak ka, yung month, yung date. Then, lalagay mo lang yung code dyan. Dapat tama based dun sa nakalagay sa taas na box para makakontinue ka. Then, kung nakikita na dyan ng Daejeon Immigration Office, that is yung pinakamalapit na immigration office sa akin. So, pwede nyong i-change yan. Pwede kayo maghanap ng pinakamalapit sa inyo. Again, pinakamalapit dapat sa inyo para hindi masayang yung punta nyo. So, ayan, i-click nyo lang din yun. Then, dito tayo sa alien registration. Then, next naman, papa-enter nila kayo dyan ng number. Dapat yung number na ilalagay nyo ay Korean number. Ako, dahil wala pa ang Korean number, ginamit ko muna yung number ng asawa ko. And yes, pwede naman yun. Tinanggap naman ng system. Then, mag-iisip ka lang ng 4-digit PIN and tandaan mo yun. Then, pag kinlik mo yung calendar icon, lalabas na dyan yung mga schedule na available doon sa immigration office na pupuntahan mo. So, ito yung example. Today is November 29. So, makikita mo dyan, yung mga naka-color white, yun yung available na may slot to visit the immigration office. So, pag kinlik mo yun, then automatic, i-click mo lang yan okay para ma-confirm yung visit mo sa kanila.
Then, makaka-receive ka ulit ng text message dun sa number na in-enter mo about dun sa schedule mo. Anyways, nakalimutan ko sabihin na dun pala sa early adaptation program, so once na-complete nyo na yung pag-schedule ng visit nyo online, para dun sa seminar, makaka-receive kayo ng text message dun sa number na niregister nyo or nilagay nyo dun about sa schedule nyo sa kanila. And nakakatuwa kasi nire-remind ka nila every time. So parang bago yung seminar mo, i-remind ka na nila, ite-text ka nila, yung address, tapos kailangan mo lang dalhin pala is yung passport mo. And dito din sa Hi Korea, so once na nakaselect ka na ng office, nakakapag-book ka na ng reservation para sa visit mo, para mag-apply ng ARC or ng residence card, makaka-receive ka din ng text message about dito. So ang kailangan mo lang gawin ay pumunta doon sa immigration office na napili mo sa mismong araw at oras. So, yung mga hinanap lang sa akin or yung mga pinasa ko nung nag-apply ako for ARC, yung passport ko, yung marriage certificate namin na naka-Hangul or naka-Korean, tapos yung family relation certificate, yung passport size picture, saka may form kayo na fill upan doon sa immigration office. And nagbayad din kami, more or less 30,000 won yung binayaran namin. So, I suggest din na mag-withdraw na kayo ahead kasi hindi sila tumatanggap ng card. So, dapat cash yung ipambabayad mo sa kanila. Then, yung sa akin, after nun, wala naman ang tanong-tanong. As in, kinuha lang niya yung mga requirements ko. Then, sabi niya, binigyan niya ako ng paper na sabi niya, babalikan ko na lang yung card ko after 2 weeks. So, ayun, binalik ako yung card ko na after 2 weeks. Alam ko meron ding option na ipa-deliver mo sa bahay nyo. Pero, I'm not sure kung bakit di niya in-offer sa akin yung time na yun. Pero, okay lang naman kasi malapit lang naman yung immigration office sa amin. So, just in case na medyo malayo-layo sa inyo, mahirap yung transportation, just in case, you can ask naman siguro yung nandoon sa immigration kung pwedeng ipaship nyo na lang sa bahay nyo. So, after 2 weeks, ayun na nga, pumunta na kami dun sa date na sinabi niyang bumalik ako. And nagbalik ko, ito na na-issue na nga yung aking residence card. So, hindi na alien card yung tawag nila ngayon. So, residence card na yung tawag nila. So, ganito na siya. Yung sa akin, ang validity nito ay 2 years. So, yung ibang friends ko na may mga babies na, sa kanila yung mga in-issue is mga 3 years, ganon. So, ayun lang. Madali lang naman yung pagka-process nito, and if you have any other questions, madaling kausapin yung immigration since meron naman silang English operator. So, hindi naman ganon kakomplikado yung pagka-process, and sobrang bilis lang din ang mga process. Sana may matutunan kayo dito sa video na to. After 2 years, magre-renew tayo ulit nito. So, after 2 years, mag-video ako ulit ng experience ko. So, sana after 2 years, manood pa rin kayo. Sana balikan nyo pa din to. So, ayun lang, and thank you so much for watching, and sana may nakuha kayo today na information na makakatulong. So, ayun, advance congratulations para sa makukuha yung residence card, and enjoy your stay here in Korea. And thank you so much sa pagsama sa akin today, and I hope to see you again on my next one. Thank you so much. Bye. God bless you.